Pilipinas naman, pre-Hispanic, Spanish, American, Commonwealth, in Japanese. Kapag tinanong pre-Hispanic, dumating na o hindi pa dumadating mga Espanyol? Ang sagot, hindi pa. Kung hindi pa sila dumadating, sino mga pinakaunang tao sa Pilipinas? Ito ang tanong dyan. Who are considered the aboriginal settlers in the Philippines? Ang sagot natin ay Negritos. Ano po? Sinong sumunod sa Negritos? That is Indones. Ano po? Sinong sumunod sa Indones? That is Mala. Yan, okay? So kapag tinanong, kapag wala Negritos, ano sasagot mo? Kapag wala Negritos, ano pwede mo isagot? Sino daw yung mga aboriginal settlers in the Philippines? Sino yun? Ayan. Kapag walang sumagot na Negritos, ang pwede mong isagot ay Aitas. Sino sumunod sa Aitas? That is Indones. Sino sumunod sa Indones? Malay. Ano po? So, question. Ano naman ang oldest form of writing in the Philippines? Sa Pilipinas, ano yung pinakamatandang sistema ng pagsusulat natin? Pili kayo, baybayin or alibata? Ano yun? That is, baybayin ang ano. Baybayin ang oldest form of writing in the Philippines. Ngayon, pag walang baybayin, pwede mong isagot alibata. Paano kapag baybayin, alibata, pareho nasa option? Anong pwede mong isagot? Baybayin pa rin. O ito naman, kung baybayin ang oldest form of writing in the Philippines, ano naman ang oldest form of writing in the world? Oldest form of writing in the world, ano yun? Sige nga, oldest form of writing in the world. That is cuneiform. Cuneiform. Anong civilization ng cuneiform? That is Sumerian. O ito, sa mga Egyptian naman, anong pagsusulat nila? Egyptian. That is hieroglyphics. Ano hieroglyphics? O sige, Spanish period naman tayo ha. O kapag tinanong, ilang taon tayo nasakop ng mga Espanyol? That is 333 years. So, kapag tinanong, anong impluensya nila? Ang mnemonics mo dyan, ay ang keyword mo, 3G. Tatlo, ang impluensya ng mga Espanyol sa Pilipinas. The God, Glory, and Gold. Pumunta sila sa Pilipinas to indoctrinate Filipinas to Christianity. God. Pangalawa, glory. Para sakupin talaga tayo. And finally, gold for the spices and the resources kasi mayaman ng Pilipinas. Ano po? Pero ito ang tanong dyan. Ang tanong dyan ay, what is considered the most important influence of the Spanish period to the Philippines? Sa lahat, ano ang pinakamagandang na impluensya ng mga Espanyol sa Pilipinas? Sige nga. Ang sagot doon ay Christianity. Sa loob ng 300 taon, ang pinakamahalagang nabigay sa atin ay religion. Ano po? That is Christianity. Next naman, anong tawag sa educated Filipino? Mga nakapag-aral na Filipino. Sige nga, anong tawag sa mga nakapag-aral na Pilipino sa panahon ng mga Espanyol? Ang sagot natin ay ilustrado. Example niyan, si Rizal. Kasi nakapag-aral siya sa panahon ng mga Espanyol. Ano po? Next man naman, kapag tinanong, ano yung batas na nagsasabing maglagay daw ng eskwelahan sa bawat pueblo sa panahon ng mga Espanyol? Anong batas yon? EA, that is Education Act of 1863. Yan ang nagsabi, maglagay daw ng eskwelahan sa bawat pueblo. Pag sinabing pueblo, mga munisipyo. Ano po? So, pero question, may bayad ba yun para makapag-aral ka doon? Yes. Kung may bayad yun, kanino naman ang free public education? Ano yan? American, Japanese. Ano yan? Free public education, kanino yan? That is American. American period naman yan. Ano po? So, sa kanilang free public education, maghatid ng eskwelahan na libre tapos para sa lahat. Gets? Sa kanila din ang white collar job. Pag sinabing white collar job, sila nag-impluensya ng mga trabahong pang-opisina. Kasi ang mga trabahong pang-opisina ay ginagamitan ng puting uniforme or puting kasuotan. Ano ba yung mga trabahong pang-opisina? Kasama niya pagiging teacher, pagiging doktor, pagiging nurse, pagiging midwife. Diba? So lahat ng yan, mga pang-academics, mga galing sa academics, ha? Okay, sige. So, sorry, nalate po ako. Okay lang yan. Ang importante na nakakasabay pa rin. Nag-start kasi tayo on time. Si Sir Nesto, alam niyo naman, kapag sinabi alas 8, I will start at 8 o'clock in the evening. Ano po? Okay lang. Okay, sige. Next tayo, ha? Sana ba ako? Ngayon naman ganito. Kanino naman ang nationalism and patriotism? Kanino ang nationalism and patriotism? That is Commonwealth naman yun. Commonwealth naman yun. Ano? Pero hindi ba kayo nagtataka? Bakit nationalism and patriotism ang goal ng education sa Commonwealth? Di ka ba nagtataka? O ganito yun na explain ko sa inyo. Tandaan mo lahat ng mga influence, may reason. For example, tinan mo, bakit sa Spanish ang goal, religion? Di ka ba nagtataka? Sa American, ang goal, free education, free public education. Di ka ba nagtataka? Ganito ang rason. First one, Spanish. Ang goal ng Spanish, religion. Bakit? Bago pa dumating yung mga Espanyol sa Pilipinas, ang mga Pilipino, walang established na religion. Di ba? Mga pagano, kung ano ang sinasamba. Sinasamba ang puno, araw, halaman, hayop, mga bituin, buwan, bato, etc. etc. Ngayon, problema ba yun? Yes! Kasi walang established na religion. Therefore, ang solution, religion.
i-establish ang religion, Christianity. Gets? Ngayon, ganito naman. Sa Amerikano, bakit ang goal? Free education. Simple lang. Context, sa panahon ng mga Espanyol, may eskwelahan, pero may bayad. Di ba? O ngayon, problema ba yun? Yes. Kasi kung may bayad ang eskwelahan, hindi lahat may access. Di ba? So, para gawin natin i-access sa lahat, free education ang solusyon ng mga Amerikano. O ngayon naman sa Commonwealth, bakit nationalism, patriotism? Anong rason? Ito ang rason. Ano? Ito ang tanong sa board exam. Filipinos suffered 3 waves of colonization. Ang Pilipinas daw nakaranas ng 3 yugto ng kolonisasyon. Kung nakaranas tayo ng 3 yugto ng kolonisasyon, ano yung 3 yugto? The Spanish, American, Japanese. Ano daw nangyari sa ating pagkakakilanlan makatapos tayong masakop ng mga banyaga? Ang sagot doon, torn identity. Torn. T-O-R-N. Ano ibig sabihin ng torn? Torn is a past participle of tear. Di ba ang chichirya nakalagay tear here? Pag ang chichirya, binuksan mo, buo pa wasak na. Wasak. Buo pa punit na. Punit. Ganun din nangyari sa mga Pilipino. Makatapos tayo makaranas ng 3 yugto ng kolonasyon, ang nangyari sa atin, iniwan tayo ng mga colonizers na wasak-wasak. Di ba? Kalat-kalat. That's why ang goal ng education sa Commonwealth, bago ang lahat, bansa muna. Bago ang lahat, pagsamasamahin mga Pilipino. Bago ang lahat, kultura muna. Gets ba yun? Malinaw ka doon? Okay, sige, very good. Ngayon naman sa mga Japanese. Sa Japanese, tandaan mo, 3 lang dyan ang keywords. Test the courses, blue-collar job, love of labor. Yan ang 3. Ano po? So, lahat ng Japanese. O ngayon, ano isa rin mga nasa TESDA? Tinatawag na blue-collar job. Pag sinabing blue-collar job, ito yung mga trabahong pang-skilled, pang-field, pang-workforce. Kasi ang mga trabaho sa labas, field, ginagamitan ng blue uniforme, asol na kasuotan. Gets ba yun? Ngayon, bakit nila hinatid yun, yung mga Hapon? Ito ang rason. Context, sa Amerikano, ang hinatid, white-collar job. Mga trabahong pang-academics, pang-opisina. Pero sabi ng mga Hapon, hindi lahat ng estudyante magaling sa academics. There are students who might excel in skills, in field, in workforce. So as an equalizer, hinatid nila ang blue-collar job. To give opportunity to the students na pumili saan ba sila mas magiging magaling. White-collar job, blue-collar job. So as an equalizer, hinatid nila yun para pumili ang mga bata. Gets ba yun? Mali na ba ka doon? Okay, sige. Very good.